Nabalitaan niyo na ba ang kababalaghang naganap sa bayan ng San Luis? Habang nag-aalmusal, nagpaalam si Kit sa kanyang ina na maglalaro sila ni Clara sa tabing ilog. Nung una, nag-aalangan si Aling Mirna. Pero dahil sa pakiusap ni Kit, ay pumayag na rin ito. Sige, pero huwag kayong pumunta sa malapit sa kuweba at malalim ang tubig doon dahil sa lakas ng ulan kagabi. Opo, Mama. Bago umalis si Kit ay nagbalot ito ng snack. Pagkalabas niya ng pinto, ay tanaw niya na kaagad si Clara na naghihintay sa kanya. Habang binabaybay ng magkaibigan ang daan, papuntang ilog, hindi nila mapigil ang mamangha dahil sa sobrang dami ng mga paru-paro at iba-iba ang kulay ng mga ito. Mayroon ding mga tutubi. Kung hindi lang nila kabisado ang lugar na iyon, ay aakalain nilang nasa magical na lugar sila. Pero dahil nga halos araw-araw ay naglalaro doon ang magkaibigan, kaya alam na alam nila na daan lang yun papunta sa ilog. Mas lalong namangha ang magkaibigan nang marating na nila ang ilog. Dahil ang mga paru-paro na nakikita nila doon ay sobrang kakaiba. Kumikinang ang mga ito. Iba-iba ang mga kulay ng mga ito. Sa sobrang pagtataka ng dalawang magkaibigan ay napahinto sila at palinga-linga. Natanong ni Clara kay Kate, Ate Kate, ito ba yung lugar na kung saan tayo naglalaro? Bakit kakaiba? Bakit biglang nag-iba ang paligid? Oo, Clara, ito yun, pero hindi ko rin alam kung bakit nag-iba. Talagang kakaiba ang lugar na ito, para bang basta iba. Ate Kate, umuwi na kaya tayo? No, hindi tayo uuwi. Maraming mga paru-paro, dapat samantalahin natin ang paglalaro. O sige, Ate Kate. Halika na, Clara. Dito tayo. Doon tayo banda. Nakita mo ba? Ang gaganda ng mga tutubi, ano? Oo nga, ate. Kakaiba talaga ang lugar na to ngayong araw na ito. Hayaan mo na. Mag-enjoy na lang tayo. Maya-maya pa ay may narinig silang parang babaeng umaawit. Kaya naman, hinanap nila kung saan nagmula ang boses ng isang babae. Clara, doon banda. Diba dun yan, ate, sa may kuweba? Dun yata nagmula yung boses eh. Oo, Clara, dun nga. Tara, puntahan natin. Pero ate, bawal daw tayong pumunta dyan, sabi ng mama ko. Oo, sinabi rin sa akin ng mama ko na wag bawal tayong pumunta dyan. Pero tara, silipin natin. Hindi naman tayo papasok eh. Titignan lang natin kung dun ba talaga nanggaling yung boses. Diba manggandang boses niya? Oo nga, ate, parang kumakanta. Tara, dali. Lapitan natin. Habang naglalakad ang magkaibigan palapit sa may kuweba, pumapalapit din sa pandinig nila ang boses ng isang babae. Hindi nila ito malaman kung kumakanta o humihingi ng tulong. Kaya naman, unti-unti silang sumilip sa may kuweba. Pero tumigil si Kate at Clara, bigla nilang naalala ang bilin ng kanilang ina na bawal silang pumasok sa loob ng kuweba. Pero dahil na-curious nga sila sa boses, kaya naman dahan-dahan na pumasok ang magkaibigan at hinahanap nila ang boses na kanilang narinig. Hello? May tao ba dito? Hello? May tao po ba dito? Nandyan ka po ba? Sigaw ni Kate at Clara. Maya-maya pa ay narinig nila ulit ang boses. Nagulat sila sa kanilang nakita. Isang babae ito, mahaba ang buhok. Oh my God! Ano pong nangyari sa inyo? Bakit nandito po kayo sa may tubig? Halika dali, tulungan natin, Ate Kate. Oo, Clara, saglit lang. Ilalapag ko lang tong bitbit ko. Ano pong pangalan nyo, Ali? Kinakausap nila ang babae, pero hindi ito sumasagot. Nakatingin lang ito sa kanila. Nung mapansin ni Clara, ay may buntot ito.
Pero ang buntot nito ay naipit sa isang malaking bato. "Serena!" sigaw ni Kate. "Oo nga ate, Serena. Nakita ko na yung buntot niya. Ayun oh, naipit sa malaking bato." Mayroong boses na lumalabas sa bibig ng babae, ngunit hindi nila ito maintindihan. Kumakanta ba ito? Humihingi ng tulong? Basta hindi nila maintindihan. Hindi man maintindihan ng magkaibigan ang ibig sabihin ng Serena, ganun pa man, alam nila na kailangan nito ng tulong. Kaya kumilos kaagad si Kate at Clara para itulak ang malaking bato na nakaipit sa buntot nito. At hindi nga nagtagal, ay tuluyan na ngang naitulak ni Kate at Clara ang malaking bato at nakawala rin sa wakas ang Serena. Nakatingin ito sa kanila. Si Kate at Clara ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. May boses ulit na lumabas sa bibig ng Serena pero hindi talaga nila ito maintindihan. Maya-maya pa ay inilagay ng Serena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at tuluyan na nga itong lumangoy pailalim. Naiwang tulala si Kate at Clara. Maya-maya pa ay bumalik ang Serena at may inabot ito sa dalawang bata. Tulalaman si Kate at Clara, tahimik nilang tinanggap ang bato na ibinigay sa kanila ng Serena. Sinubukan nilang magsalita para magpasalamat ngunit walang boses na lumalabas sa kanilang mga bibig. Nagsalitang muli ang Serena, ngunit hindi talaga siya maintindihan ng dalawang bata. Kaya naman, inilagay niya na lamang ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Siguro ito ang paraan para sa kanyang pagpapasalamat. Bago ito lumangoy pailalim, ay itinaas niya ang kanyang kamay. Ngunit si Kate at Clara ay hindi alam kung anong gagawin. Tulalang tulala at hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. At hindi nga nagtagal, ay biglang natauhan si Kate at Clara. Parang nagmula sila sa isang malalim na panaginip. Linga-linga ang mga kaibigan at nagkatinginan sila. Hindi nila alam kung paano sila napunta sa loob ng kuweba. Ang pagkakaalam nila, bawal silang pumunta sa lugar na yon. Kaya naman, dali-dali silang umalis. Hila-hila ni Kate si Clara. "Dali, bilisan mo at kailangan na nating umuwi." Sa kabilang banda naman ay alalang-alala ang kanilang mga ina. Dahil hating gabi na ay hindi pa rin nila mahanap ang dalawang bata. Hanggang sa kinabukasan ng umaga ay hindi pa rin nila mahanap. Nahalughog na nila ang buong lugar ng ilog pero hindi talaga nila makita ang dalawang bata. At pagkalabas nga nila ng kuweba ay nakita nila ang maraming tao na naghahanap sa kanila. Kaya naman nung mapansin sila ni Aling Lynn at Aling Myrna, dali-dali itong lumapit at niyakap ang dalawang bata. Hindi sila makapaniwalang nakita nilang nakatayo sa labas ng kuweba ang dalawang bata, samantalang galing na sila sa loob at hindi nila ito nakita. "Saan ba kayo nanggaling mga bata?" tanong ni Aling Lynn at ni Aling Myrna sa dalawa. "Nandyan lang po kami sa loob ng kuweba. Hindi naman po kami lumayo eh. At saka hindi naman po kami nagtagal, lumabas din po kami kaagad." "Ano bang pinagsasabi ninyo? Kagabi pa kayo, hinahanap ng lahat ng mga tao sa barangay. Nasaan pa kayo galing? Saan pa kayo nagpunta?" Hindi makapaniwala si Clara at Kate sa kanilang narinig dahil para sa kanila, parang isang oras lang ang lumipas. Nagkatinginan ang magkaibigan at tumingin sila sa kanilang hawak na bato. Isang araw masayang umuwi ang itay ni Clara. May bitbit itong pasalubong para sa anak. "Dali anak at buksan mo." Nung binuksan ni Clara, ang kanyang pangarap na laruan ang nasa harap niya. "Aba itay, hindi po ba napakamahal nito? Bakit paano niyo po nabili?" Sagot ng kanyang itay, "Kasi nga anak, sinwerte ako ngayong araw na to at simula nung nahanap ko kayo sa kuweba, nagiging maswerte na tayo. Hindi na tayo maghihirap anak, marami ng pera si itay."
sabi nito sa kanyang anak. Lingid sa kaalaman nila, ay nanalo ang kanyang itay ng malaking halaga sa taya ng luto, pero hindi ito sinabi sa kanila. Hindi nga maipagkakaila na simula ng tinulungan ni Clara at Kate ang Serena ay nagiging maswerte na ang kanilang mga magulang. Kaya naman lahat na gustuhin ni Kate at Clara ay naibibigay na sa kanila. O, ano sa tingin nyo? Yung bato kaya na binigay ng Serena, yun ba ang nagdadala ng swerte sa kanila? Basta dala po natin ang ating kabutihan kahit saan man tayong magpunta, ang swerte ay lagi rin po nating kasama. Kaya lagi po tayong mabuti sa lahat na bagay, sa mga hayop, sa mga halaman, basta lagi po nating gamitin ang ating kabutihan. Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan niyo po ang ganitong kwento, ay maaari niyo po akong i-subscribe. Click the notification po para po lagi kayong updated sa mga susunod na kwento. Maraming salamat!